Tanong ko kay Colleen nang nakaalis na ang dalawa. Parang nagulat pa ito sa tanong ko. Yes. Sagot nito. Magkaibigan ba kayo? I mean, do you know him personally? Curious kong tanong. Sa lahat-lahat ng tao, yung gago pa ang kakilala niya? Not really. Kain na tayo? Nagugutom na ako. Sabi nito. Hindi ako naniniwalang they don't know each other. Hindi ko na lang siya tinanong ulit about kay Ethan. Naiirita kung siya ang topic ng usapan. Bakit kasama ni Grace ang lalaking iyon? Magkahawak pa talaga ng kamay? Bakit sila na ba? Bakit ko ba pinagkakaabalahang isipin pa kung sila na? Wala naman akong pakialam. Sa buong durasyon ng date namin ni Colleen, hindi maalis sa isipan ko kung anong ginagawa ni Grace at ng gagong si Ethan. Shit, malaman ko lang talaga makakatikim ng isang sapakang lalaking iyon. Nang maihatid ko na si Colleen ay nakauwi naman ako ng bahay ng maayos. Hindi naman ako na traffic. Nagpa siya ako maligo muna bago ko puntahan ng baby ko. Hello baby, nandito na si daddy. Nagmulat ito ng mata. Namunot ang noon nito at napalabi. Tuluyan nang umiyak si baby. I think I need to call Grace again. Binuhat ko ang anak ko para ihele. Kinuha ko ang natimplang gatas pero ayaw niyang dedehin. Why anak? You want mommy? Okay baby, don't cry. I'm going to call her. Napatigil ito sa pag-iyak. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Grace. Kailangan siguro na dito ko na siya patirahin. Para in case umiyak ang anak ko, madali na lang siyang tawagin. Hindi ko na kailangan tawagan para pumunta dito. Madali na lang din sa akin kapag ginusto ko siyang galawin. Come here to my house. My daughter is crying. Sabi ko sa kabilang linya. Hindi ko na inintay na sumagot pa ito. In-end call ko na. I think dito ko na lang siya patutulugin ngayong gabi. I want to get laid tonight. Napangisi ako. Bumangon ako para makauwi na. Napangiwi ako sa sakit ng buong katawan ko. Napatingin ako sa katabi ko. Payapang natutulog si Sir Nico. Nakayakap ang braso nito sa bewang ko. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Nagtagumpay naman ako maalis ang braso ni Sir Nico. Inayos ko muna ang kumot nito. Pinulot ko isa-isa mga damit ko nagkalat sa sahig. Nagpunta ako ng bathroom para magbihis. Nagpa siya ako silipin muna ang anak ko bago umuwi. Pagkabukas ng pinto ay nagdiretso ako sa crib. Payapa nang natutulog ang anak ko. Napadede ko na kasi kanina. Hinaplos kong ulo nito. Sana palagi ko nakikita ang anak ko. Kinintalan ko ng halik ang noo niya. I love you anak. Kahit hindi man tayo magkita kapag malaki ka na. Nandito ka palagi sa puso ko. Hindi ka mawawala. Sana'y mapatawad mo si mama anak. Hindi kasi kita makakasama sa paglaki mo. Kung magkaroon ka man ng bagong mama, sana mahalin ka niya kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko mapigilang mapaluha. Nasasaktan ako dahil mawawalay ako sa kanya. Ilang buwan mula ngayon, kaya susulitin ko ang mga buwan na kasama ko ang anak ko. Kahit anong gawin ni Sir sa katawan ko itatanggapin ko. Kahit babuyin niya ako. Kahit babuyin niya ang katawan ko. Ang kapalit na may makita at mayakap ang anak ko. Pinahid ko ang mga luha kong namalisbis sa pisngi ko. Nakauwi ako ng bahay na hindi na namamalayan ng mga kapatid ko. Halos madaling araw na kasi. Nahiga na ako sa maliit na katre ko. Napangiwi ako ng masagi ko ang pasako sa may bandang balikat ko. Nabugbog ako sa pagsalya ni Sir sa akin sa banyo. Wala itong pakialam ko na sasaktan ako. Gustuin ko mampigilan siya'y wala akong magawa. Niyakap ko ang katawan ko. Basta para sa anak ko'y gagawin ko lahat. Kahit masaktan pa ako. Pinikit ko na lamang ang mata ko. Sa sobrang pagod, ay nakatulog ako. Nalimpungatan ako nang may tumatawag sa phone ko. Tiningnan ko ang oras. 4:00 pa lang ng madaling araw. Halos 3 oras lang ang tulog ko. Nakita ko ang pangalan ni Sir Nico. Nag-aalangan ako sagutin ang tawag. Bahala na. Hello sir? Paghinga lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Biglang nawala sa linya si Sir Nico. Napakunot ako ng noo. Ano nangyari doon?
Binaba ko na lamang ang phone ko at bumalik na lamang ako sa pagtulog. Napabaling ako sa katabi ko. Akmang yayakapin ko na sana pero wala akong makapa. Napadilat ako ng mata. Wala na si Grace sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon. Tumayo ako upang pumunta sa bathroom. Baka nandoon siya pero walang tao doon. Napasuklay ako ng buhok ko. Napabalik ako sa higaan ko. Tinawagan ko si Grace. Sinagot niya ang tawag ko pero walang salita ang namutawi sa bibig ko kaya ibinaba ko na lamang. Napayakap ako sa una na ginamit ni Grace. I smell her scent on the pillow. Nagiinit ang katawan ko. Nabubuhay na naman ang kasalanan ko. I can't resist of her and I want her more every day. Nakatulugan ko ang pagnanasa kong nararamdaman kay Grace. Nakita ko sa Grace na nag-aayos ng table ko. Nakatalikod ito mula sa pinto kaya hindi niya ako napansin na dumating. Nilak ko ang pinto at niluwagan ko ang necktie ko. Nilapitan ko siya. Iniyakap ko ang braso ko sa maliit nitong bewang. Napasingap ito nang maramdaman nito ang yakap ko. I put kisses on her neck. I really like her scent. Nakakabuhay ng pagnanasa ako. Napangisi ako. Nangalisin ko na ang sinturon ko ay may biglang kumatok sa pinto. Nagtagis ang bagang ko. Shit! I cursed. Get dressed! I commanded her. Nagmadaling nagbihis si Grace. Buti hindi ko pa nahubad ang skirt nito. Nang makita ko nakabihis na ito, ako na nagbukas ng pinto. Sumalubong ang kilay ko nang bumungad sa harap ko ang dalawang asshole. Oops! Mukha yatang nastorbo ka namin. Naked asshole? Natatawang biro ni Jerome. Anong kailangan nyo? Naiirit ang tanong ko. Pumasok na ang dalawa na hindi pa sinasagot ang tanong ko. Nakita ko sa Grace na inaayos pa din ang ibabaw ng table ko. Good morning, beautiful lady. Bate ni Jerome. Lalapitan sana ito ni Jerome upang halikan ng pisngi nito nang pumagit na ako. Don't you dare kiss her. Galit na sabi ko. Natatawang napalayo si Jerome sa kanya. Pagkalabas ko ng pinto, hindi magkamayaw sa pagtibok ang puso ko. Buti na ilak ni Sir ang pinto. Siguradong nakita kami na may ginagawa sa loob kung nagkataon. Umupo na lamang ako sa upuan ko at ginawa ang mga naiwan kong trabaho kagabi. Biglang namula ang mukha ko nang maalala ko ang ginawa namin ni Sir kanina. Nadala ko kanina. Kung bakit kasi umagang-umaga gusto ni Sir makipag-anuhan. Hindi ba siya makapaghintay hanggang mamaya? Napahawak ako sa mukha ko. Ano ba Grace? Bakit mo pa iniisip iyon? Tumayo ako upang pumunta sa CR. I need to change my undies. Habang naghihilamos ako, nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Halos mapatalon ako sa gulat. Nalaki ang mata ko na makita ko si Sir na pumasok. Nilak nito ang pinto. Sir, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ko. I'm here to continue what we're doing. He grabs me and pinned me on the wall. Pagkatapos ng nangyari sa amin, iniwan na lang niya ako mag-isa sa loob ng CR. Napatulala pa ako ng ilang saglit bago ako pumasok sa loob ng cubicle. Doon, impit ako na paiyak. Nasasaktan na naman ako dahil ang tingin niya sa akin ay isang parausan at isang bayaran. Bakit kasi isa akong mahina at hindi marunong lumaban? Dapat tumanggi ako pero hindi ko magawang umangal. Pinahid ko mga luha ko nang makarinig ako ng tao na pumasok sa loob ng CR. Inayos ko muna ang sarili ko bago bumalik sa table ko. Habang palapit sa table ko, nakita ko lumabas sa opisina nito si Sir Nico at ang nobya niya. Magkahawak kamay at nakangiti sa isa't isa. Nandito na naman ang sakit sa puso ko. Dumaan sila sa table ko. Nginitaan ako ng girlfriend niya. Ganon din ang ginawa ko. Ngunit si Sir Nico ay hindi man lang sumulyap sa akin. Ano pa nga bang aasahan ko? Napatigil si Sir Nico sa paglalakad. Nilapitan niya ako. Ayusin mong office ko. Magulo.
and go to my house tonight. Seryosong sabi nito. Yes sir. Sabi ko. Napayuko ako. Tinawagan ko ang kapatid kong si Greta na hindi ako makakauwi ngayon. Sinabi kong sa bahay ni Sir Nico ako matutulog dahil aalagaan ko ang anak ko. Hindi ko na lamang binanggit ang panggagamit sa akin ng boss ko. Ayoko pang mag-alala sila sa akin. Tsaka hindi na dapat nila malaman iyon. Inayos ko na ang gamit ko para umuwi na. Nakarating ako sa bahay ng boss ko na hindi na traffic. Pagkapasok ng bahay, naririnig ko na ang iyak ng anak ko. Nakita kong pinapatahan siya ng nani nito. Ate, ako na. Napatingin siya sa akin. Ibinigay niya sa akin ang anak ko. Hindi ko pa pala alam ang pangalan ng anak ko. Tumigil ito sa pag-iyak. 3 buwan na ito. Kailan lang nasa tiyan ko siya. Ang bilis ng panahon. Naku, tumahimik si Jella. Napatingin ako sa nani ng anak ko. Jella pala ang name niya. Bagay na bagay sa kanyang pangalan. Iakyat ko na po. Magpahinga ka na. Ako na bahala sa kanya. Sabi ko. Buti hindi na ito nagtanong pa ng kung ano-ano. Jella, anak si mami ito. Gusto mo bang dumede? Sabi ko. Napangiti sa akin ang anak ko. Para akong lumutang sa ulap dahil sa ngiti na ibinigay ni Jella. Umakyat na ako sa taas at pumasok sa silid ni Jella. Dito ko muna anak ha. Maglilinis lang ng body si mommy bago ka dumede. Hinagkan ko ang noon nito. Pinatunog ko muna ang music nito na nasa kuna. Pinilisan ko lang ang maghapbat. Buti may dala akong damit. Bumalik ako sa kuna ng anak ko. Nakita kong hawak niya ang laruan na nandoon. Kumakawag-kawag ito habang nakatingin sa kung saan. Kinuha ko ang anak ko at umupo sa may kama. Nilabas ko ang dibdib ko upang padedehin ang anak ko. Hinaplos ko ang kanyang maliit na pisngi. Napakaganda talaga ni Jella. Namanan niya ang feature ni Sir Nico. Mestiza din paglaki itong anak ko. Napangiti ako ng hawakan ni Jella ang daliri ng kamay ko. Titig na titig siya sa akin. Napangiti ako. I love you anak. Tumulo ang mga luha ko. Iniisip ko pa lang na iiwan ko ang anak ko. Parang pinagpira-piraso na ang puso ko. Napakagat ako ng labi nang hindi ko na mapigilang umalpas sa bibig ko ang hikbi. Last month ko pa hindi nakikitang kasama ni Sir ang girlfriend nito. Hindi na din ito nagpupunta sa office, which is quite surprising. Baka naman busy sa flower shop nito. Ay, bakit pati iyon ay pinoproblema ko pa? Dapat ang iniisip ko ay ang anak ko, hindi ang boss kong wala namang pakialam sa akin. Huling araw ko dito sa trabaho at sa buhay ng anak ko. I decided not to work here anymore. Matatapos na ang contract na napag-usapan namin ng boss ko. Magpapakalayo-layo ako kasama ng mga kapatid ko. Tinanggap ko na din ang alok sa akin ni Sir Ethan bilang secretary niya. Hindi na ako nag-inarte pa. I need a job. Maaga kong pumasok upang ayusin ang opisina ni Sir Nico. Iti-train ko pa ang papalit sa akin. Nagtaka ko dahil hindi babae ang kinuha niya, kung hindi lalaki. Ay, heto na naman ako. Bakit ko ba iniisip yun? Baka mas prepare niya ang lalaki kaysa sa babae. Baka kasi manlalandi lang ang mga babae sa kanya. Naipilig ko ang ulo ko dahil sa naisip ko. Habang inaayos ang table ng boss ko, nahagip ko ang isang folder. I-open ko na sana iyon nang bumukas ang pinto. Iniluwan noon ng boss kong fresh na fresh ang itsura nito. Nabitawan ko ang folder na hawak ko. Good morning sir. Bati ko pero hindi niya ako sinulyapan. Nagdiretso lang itong umupo sa swivel chair at inopen ang laptop nito. Ako naman ay nagpunta sa pantry upang timplahan siya ng kape. Pagkatapos ko magtimpla, bumalik ako sa table ni sir. Inilapag ang kape na tinitimpla ko. Akmang lalabas na ako ng opisina nito nang tawagin niya ang pangalan ko. Grace. Sumay niya siyang umupo ako. Nagtataka naman akong tiningnan siya. Inilapag niya ang folder na hawak ko kanina. Inopen niya ito. Pero nagtataka ako na tinakpan niya ang nasa taas ng papel. Ang nakikita ko lang ay ang pipirmahan ko.
What's this, sir? Tanong ko. Tumitig ito sa akin. Hindi ako makatingin sa mata niyang kulay green. Nakakapanghina ang mga tingin niya sa akin. The purpose of this is for final signing for the last day of your contract. Sabi nito. Nag-alilangan akong pirmahan dahil hindi ko alam kung para saan pa ang final na sinasabi niya. Napirmahan ko naman na ang unang contract na pinagkasunduan namin. Bakit may ganoon pang pirmahan? Sa huli, pinirmahan ko na din. 2 pahina iyon. Napangiti si Sir Nico nang pinirmahan ko ang papel. Good honey, you will never regret it. Napangisi ito. Para akong kinabahan sa ngisi niyang iyon. Sige po sir. Nagpaalam na ako. Pagkasara ko ng pinto, halos ang tibok ng puso ko ay sobrang bilis. Halos sinahabol ko ang paghinga ko. Napaupo ako sa swivel chair ko. Bakit ganong makatingin si sir? Parang may something. Napaka-creepy. Napakunot-no ako na may dumating na order na pagkain at sa akin nakapangalan. Sure ka kuya? Para sa akin ang order na ito? Wala naman ako natatandaan na umorder ako ng pagkain. Yes po ma'am. Nakapangalan po sa inyo. Sabi ng delivery boy. Pinakita niya sa akin ang resibo. Pinirmahan ko na lamang ang receipt. Salamat. Sabi ko. Kinuha ko ng pagkain. Mukhang sa mamahalin na restaurant galing ang pagkain. Pinag-iisipan ko kung kakainin ko o iuwi ko na lamang sa kapatid ko. Madami naman ito. Konti lang ang ibabawas ko. Makakatipid pa ako at hindi na ako bibili sa baba ng pagkain. Sino kayong nagbigay nito? Habang kumakain, hindi ko napansin na may nanonood na pala sa akin. Napatingin ako sa taong nanonood sa akin. Muntik na akong mabulunan. Si Sir Nico ang nandoon. Sir Nico, kain po. Hindi ito nagsalita. Naupo lang sa tabi ko. Do you like the food? Tanong nito. Nagulat ako sa tanong niya. Tumango ako. Hindi kaya si Sir Nico nag-order nito? Sir, kayo po ba nag-order ng food? Nahihiya akong tanong. Tumango lang ito.